Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Mga giliw ko mga manonood ng broadcast na ito. And malugod po namin kayong muling inaanyayahan na panoorin itong natatanging broadcast na ito ng Sir Danilo's Class. Ako po si Ginong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa mataas na paralang Felipe G. Calderon sa lungsod ng Maynila. And it's so nice to be here again discussing with you guys with this very important and very relevant theme and topic about this particular lesson about the return or the petition para maibalik ang kasaysayan ng Pilipinas sa high school. So, nandito tayo ngayon upang maitalakay natin ngayon sa inyo ano nga ba yung mga nangyayari ngayon sa atin bilang mga mag-aaral ng Araling Panlipunan at mga guro ng Araling Panlipunan at kung saan ay paano nakaapekto yung pagkawala mismo ng asignaturang kasaysayan ng Pilipinas sa hanay ng mga itinuturong mga topics sa Araling Panlipunan at bakit napaka-importante nga ba na muling maibalik ang pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas sa asignatura ng Araling Panlipunan. So, nandito tayo ngayon upang maisa-isa natin yung mga iba't ibang mga realities na ito. So, ngayon ay binabati natin ngayon ang mga naunang mga nanonood ngayon sa atin katulad ni Brian Paul Montañez, ni Julian Mansilla, ni Jaden Castronuevo, ni Joash Balkin, ni Ma'am Raquel Dabo de Guzman mula sa Pitik Elementary School. Magandang gabi po, Ma'am, and happy watching po sa ating Facebook live streaming. Si Sir Eufemio Albayani III mula sa National Historical Commission of the Philippines. Magandang gabi po, Sir. Nice seeing you here again. Si Fria Falaria, si John Dave Daniel, at si Kuya Nick Acosta all the way from United Kingdom. Magandang gabi po, Kuya Nick, and happy watching po. So, noong nakaraang February 17 ay nagkaroon ng seminar webinar actually, ang maraming guro sa lungsod sa dibisyon ng Maynila at ito ay nilahukan din ng iba't iba pang mga guro mula sa iba't ibang mga dibisyon pa din sa Pilipinas kaugnay ng pagdiriwang ng ika-149 na taon ng pagkamartir ng tatlong paring gumbursa, sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. And nakatutuwa dahil marami sa mga nandirito na dumalo ng mga guro at nanood at nakiisa sa nasabing webinar ay naging interesado sa kinahinatnan ng mismong talakay na pinangunahan ng walang iba kundi si Professor Michael Charleston Xiao Chua. Hello po, magandang gabi po, sir, kung sakasakali ito po'y mapapanood ninyo. Maraming nagising na mga guro tungkol sa kahalagahan mismo ng pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa asignatura ng high school. And ito yung gusto kong pagtuunan natin ngayon ng pansin. So, makikita natin na tiyempo itong Facebook live streaming na ito na Sir Danilo's Class na ngayon magtatapos na ang buwan ng Pebrero sapagkat ayokong palampasin sana na mapaliwanag sa inyo itong dalawang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na may kaugnayan sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismong Pilipino na lahat ay naganap sa buwan ng Pebrero. Una, nabanggit na natin itong nakaraang pagdiriwang natin na ika-149 na taon ng pagkamartir na tatlong paring gumbursa, sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. So, maliwanag sa atin kung ano ang significance ng pagdiriwang na ito at kung ano ang ibinunga ng pagkamartir ng tatlong pari na ito sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Kasi
kung matatanda natin sa naging pag-aaral natin ng kasaysayan ng Pilipinas, noong panahong tayo ay nasa ilalim ng pamahalang kolonyal ng mga Espanyol, ay unti-unti nang nagigising ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino buhat ng mga iba't ibang mga pangyayaring naganap sa ating kasaysayan. Una, yung pagbubukas ng Canal Suez, ang pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig, ang pagdating ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre at naging liberal noon ang paraan ng kanyang pamumuno, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang naganap na issue ng sekularisasyon na kinasangkutan at nilahukan nitong tatlong paring martir na ito, and of course, ang pagbitay sa kanila. So siguro may paliwanag muna sa inyo ng kaunti kung ano yung issue ng sekularisasyon. Kasi noong panahon ng Espanyol ay alam natin na mayroong dalawang pari, grupo ng pari na umiral noong panahong yon. Yung paring regular at yung mga paring regular at ang mga paring sekular. So as we all know, kapag sinabi nating mga paring regular, tayo tumutukoy doon sa mga kaparian na miyembro ng ilang mga orden. Katulad ng mga Agustino, Franciscano, Dominicano, Jesuita, mga Recoletos. So when we say paring regular, it doesn't necessarily mean that they're just regular priests. Ibig sabihin may special priest, no. When we say paring regular, from the word regula, which means rule, ito yung mga pare na ito ay nasa ilalim sa kanilang mga rule or regla in Spanish, at sila ay napapasakop sa ilang mga alituntunin ng mismong kanilang orden. And normally, ayon sa kasaysayan, ay majority dito ay mga Espanyol. That's paring regular. When we say paring sekular naman, tayo naman ay tumutukoy naman doon sa mga paring walang kinabibilangang orden at nasa sa ilalim sa pamumuno ng mga obispo o ng mga arsobispo. So yung katulad ni na Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora ay nakibahagi sa pagkilos na ito upang mabigyan ng pagkakataon ang marami sa mga pari na Pilipino na sekular na makahawak ng ilang mga parokya, na pagkakataong mapamunuan ng ilang mga parokya. So fortunately, makikita natin ngayon sa kasaysayan na katulad din na Padre Mariano Gomez na lumikha ng malaking pagbabago sa kanyang mismong parokyang kinabibilangan. Si Padre Jose Burgos na alam nating kilala bilang isa napakahusay na rektor ng Manila Cathedral, and of course sa dami sa kanyang 7 degrees ay masasabi talaga nating napakahusay na pari na Pilipino, si Padre Jose Burgos. And of course si Padre Jacinto Zamora na nakilala din sa kanyang mga nagginawang pagkilos nung siya ay pari din noon dito sa bansa natin. Naging malaki ang implikasyon ng pagbitay sa tatlong pari na ito sa paggising ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. And very crucial ang taong 1872. Again, that's February 17, 1872, upang tuluyan ng maisip ng mga Pilipino na sila ay bumuo ng mga iba't ibang mga pagkilos upang labanan na ang pamahalang kolonyal ng mga Espanyol noon sa Pilipinas. So ito yung naging implikasyon nung pagbitay sa tatlong pari. And of course, nitong nakaraang Pebrero 25 ay pinagdiwang natin ay ika-35 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, kung saan sa isang natatanging pagkakataon ay nagsama-samang maraming mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang naisin at mapababa sa pwesto mismo ang dating Pangulong Marcos. Ito ang isa sa nakalulungkot na parte ng pag-aaral natin ng kasaysayan dahil itong partikular na pangyayaring ito, ang EDSA People Power Revolution, ang isa sa mga labis na pinupukol ngayon ng marami sa ilang grupo ng mga tao na nagnanais baguhin ang kasaysayan through the means of the different forms of historical distortions. Kung tayo ay hindi familiar sa mga pangyayaring naganap noong 1986, ay maaring siguro nabulid na tayo sa paniniwala ng ilan. Kaya sabi ko nga napaka-importante sa pag-aaral natin ito ay alam natin mismo ang kahalagahan ng kasaysayan.
At ito ang role ng asignaturang ito. Ang araling panlipunan o social studies. So siguro mabigyan ko lang siguro ng kaunting paliwanag kung ano nga ba particularly itong araling panlipunan or social studies bilang isang subject o asignatura. Kung susundin natin ang nakalagay na definition ng araling panlipunan sa social studies sa mismong DepEd sa inilabas nilang 2014 guidelines ng K-12 basic education curriculum. Ito yung paliwanag nila o definition nila ng araling panlipunan. And may I read? Ang araling panlipunan ay pag-aaral ng mga tao at grupo, komunidad at lipunan kung paano sila namuhay at namuhuhay, ang kanilang ugnayan at interaksyon sa kapaligiran at sa isa't isa, ang kanilang mga paniniwala at kultura upang makabuo ng pagkakakilanlan bilang Pilipino, tao at miyembro ng lipunan at mundo at maunawaan ang sariling lipunan at ang daigdig. Gamit ang mga kasanayan sa pagsasaliksik, pagsisiyasat, mapanuri at malikhaing pag-iisip, matalinong pagpapasya, dikaskayang paggamit ng pinagkukunang yaman, at mabisang komunikasyon. So, ninanais ng asignaturang ito ng araling panlipunan na makabuo ng isang dynamic at nag-iisip na Pilipino. Nilalayo ng araling panlipunan ang paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao, na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan. Tandaan natin na sa atin tayo bilang mga Pilipino, lagi kong sinasabi, paano natin makikilala ang ating sarili, paano natin mamahalin ang isang bagay kung hindi natin to kilala? O kung ilalagay natin to sa isang mas malaking perspektibo, paano natin mamahalin ang ating sariling bansa kung hindi natin to mismo kilala? So paano natin makikilala ang mismong bansa natin? Ito ay sa pamagitan ng pag-alam natin sa kanyang nakaraan. Kaya nga, di ba sabi ko nga, katulad ng sinasabi ko sa mga estudyante, di ba nga, kaya kapag may minamahal tayo, yung girlfriend natin o boyfriend natin, inaalam natin kung ano kanyang family background, inaalam natin ang kanyang mga hilig, ano yung kanyang mga topak, kumbaga. Inaalam natin siya, and then kung ano man yung mga flaws o kakulangan ng taong itong minamahal natin, ay tinatanggap natin siya kasi mahal natin siya. Just like also sa pag-aaral natin ng kasaysayan ng Pilipinas. Marami tayong mga flaws o pagkakamali na nagawa ang ating mga ninuno sa nakaraan. At marami pagkakamali sa ating kasaysayan na hindi na bunga ng mga maling ikinilos ng mga taong nauna sa atin. Kaya nga sinasabi ko nga lagi, inaaral natin ang kasaysayan hindi para alamin kung ilan na naging girlfriend Jose Rizal, kailan ba namatay si Andres Bonifacio, no. Inaaral natin ang kasaysayan para kung ano man ang pagkakamali ng mga tao sa nakaraan ay hindi na natin ulitin sa kasalukuyang panahon. Kaya nga ang pag-aaral nga ng araling panlipunan ay is more than remembering or pagkakabisado lamang ng pangalan ng tao, pagkakabisado ng pangalan ng lugar o ng mga pangyayari. Oh my God, I would like to acknowledge the presence of one of our distinguished viewers, Sir Jamaico Ignacio, isa sa mga tagapagsulong ng Philippine History in High School. Magandang gabi po, Sir Jamaico Ignacio. Welcome po sa welcome po dito sa ating Sir Danilo's class. Marami pong salamat po sa inyong pakikinig and enjoy watching po. So ayan, mabalik po tayo. Ayan, wala po. So going back. Ayan. So yun ang sinasabi nga natin. Inaaral natin ang kasaysayan hindi lamang kabisaduhin ng mga bagay, kundi magsuri tayo sa lahat ng mga nangyari, ng mga pangyayari sa nakaraan. At paano nakakaapekto yung mga pangyayari sa nakaraan upang makita natin kung ano yung kalalagayan natin ngayon sa kasalukuyan. And sadly, ay mayroong nagbago sa paano ang curriculum ng ating high school, especially sa junior high school, as of 2014. And may I read?
On April 14, 2014, the Department of Education or DepEd of the Philippines promulgated DepEd Order Number 20, Series of 2014, named as Additional Information and Corrigendum to DepEd Order Number 31, Series of 2012, regarding the policy guidelines on the implementation of grades 1 to 10 of the K-12 Basic Education Curriculum or BEC, effective school year 2012-2013. So ano nga ba itong nagbago sa, siguro hindi na to natatanda ng mga kasabay ko ngayong mga nag-aral ng araling panlipunan. Alam ito ng mga kasalukuyang mga estudyante. So ano nga ba yung nagbago sa setup ng araling panlipunan sa junior high school sa basic education curriculum? Before 2014, ganito yung setup. Nung first year, pag sa araling panlipunan as a subject, pag first year, itinuturo ang Philippine history. Sa second year, itinuturo ang Asian Studies o Araling Asyano. Third year ay World History. And fourth year ay ang Economics. Sa pagbabagong naganap ngayong 2014, kung saan ay alam natin na ang ang first year ay ginawang ay kilala ngayon bilang grade 7, ang second year ay grade 8, and third year ay grade 9, so on and so forth. So sa ngayon ay kasalukuyang setup na 2014 according sa DepEd Order 20 Series of 2014, nagbago ngayon ang pagkakaayos ngayon ng pagtuturo ng araling panlipunan. Anong nangyari? Ang kasaysayan ng Pilipinas ay ibinaba sa grades 5 and 6 elementarya. Ang grade 7 teachers ay magtuturo ngayon ng Asian Studies. Ang grade 8 ay World History, ang grade 9 ay Economics, at sa grade 10 ay dinagdagang isang bagong subject, which is ang contemporary global issues. And as you all know, ay sa grade 11 ay tinuturo ang Introduction to World Culture, Society, and Politics. And then grade 12 ay iba pang mga subjects. Obviously, ay nawala si araling panlipunan nawala si kasaysayan ng Pilipinas sa high school. Basic education curriculum, particularly sa junior high school. And nagkaroon ito ng malaking setback sa atin after na ito ay nawala. One clear example. Ito nakapagtataka lang kasi right after ng pagbabagong ito, nagkasunod-sunod na yung mga napapansin natin na mga nagtitrend sa social media na ilang mga bagay na may kinalaman sa pagiging ignorante natin sa kasaysayan. Una, kumalat tong Twitter post na ito. Sabi dito, we watched, I suppose you're familiar with General Luna. We watched General Luna last weekend. May magjowa walking out of cinema before us. Sabi ng GF, bakit daw nakaupo lang si Mabini sa buong movie? And I suppose alam nyo naman siguro kung ano ang sagot dito. Kung ano naging kalagayan ni Apolinario Mabini, bakit siya for the entirety of the film ay nakaupo lamang siya. At ito yung nag-trend. Another one. Ito nung kasagsaga naman ng labas ng pelikulang Goyo, yung kasaysayan, yung talambuhay naman ni Gregorio del Pilar. May nag-trend din tong tweet na ito. May mga nagagalit sa tweets na namatay si Goyo sa end ng movie. Spoiler daw. So of course, binura ko yung mura dito. Wala ba kayong araling panlipunan ng high school? So supposedly ay hindi na dapat kagulat-gulat sa mga moviegoers yung paano, bakit naging gano'n si Apolinario Mabini, bakit namatay si Gregorio del Pilar. Kumbaga layunin lamang nito ay may pakiting artistic rendition nung mismong pelikula. At lalong maikintal at magkaroon ng 3D o 3-dimensional effect sa atin yung mismong nangyari sa buhay ni General Antonio Luna at saka ni General Gregorio del Pilar at hindi lamang natin siya nababasa sa mga books. So, napaka-importante itong mga pelikula na ito upang lalong maitusok sa atin kumbaga yung mga mahalagang pangyaring ito sa ating kasaysayan. So, ito yung ilan lamang sa mga nag-trend na obviously ay epekto ng ilang mga bagay yung mga epekto ito na hindi ng pagkawalan ng kaalaman natin sa mismong nakaraan natin. Isa pang malaking epekto
ng pagkawala ng araling panlipunan, lalo na sa high school, ay yung patuloy pa rin o nagpe-persist pa rin paniniwala, o lalo ngayon, ipagdiriwang natin ang 500 years ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas, ang pagdating ni Ferdinand Magellan at ang labanan sa Mactan. For the longest time, ay naniniwala pa rin na marami na si Lapu-Lapu ang nakapatay kay Ferdinand Magellan. Nagpe-persist pa rin to. And alam naman na ito halos marami kung ano naman talaga yung totoong sagot. At ang isa pa sa talagang nakatatakot na epekto ng pagkawala ng araling panlipunan ng kasaysayan ng Pilipinas pagkawala ng kasaysayan ng Pilipinas sa junior high school ay ang paglaganap mismo ng fake news. Itong mga fake news na ito na nagdudulot ng mga iba't ibang mga historical distortions ay lubos na nakaapekto sa maraming mga estudyante, lalo ngayong kasalukuyang panahon na tayo ngayon ay nakararanas ng pandemya. Why? Marami sa mga estudyante ngayon ang tutok sa social media. And they're very susceptible sa lahat ng mga nababasa nila sa internet, especially sa Facebook, mapa ito man ay totoo o wala. At nakatatakot sapagkat kapag wala sila mismong background sa mismong totoong nangyari sa ating kasaysayan, madaling ma-deceive o madaling malinlang ang marami sa mga mambabasa nitong mga lumalaganap ng mga fake news, particularly ilang mga fake news na nagdudulot ng maraming mga historical distortions. Sabi ko nga dito, isa sa talagang biktima, isang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na biktima ng fake news at pananabotahin ng ilang grupo ng tao ay itong EDSA People Power Revolution. Maraming mga kumakalat na mga hate posts, maraming mga kumakalat na mga distorted infos tungkol sa EDSA People Power Revolution. With this conclusion na bakit natin kailangan ipagdiwang ang EDSA People Power Revolution dahil ang katwiran itong mga grupong ito, nakinabang lang daw dito, ilang grupo lang ng tao. Hindi nakita yung national significance mismo ng pangyayaring ito sa ating kasaysayan, hindi lamang national kundi international significance ng pangyayaring ito sa ating kasaysayan. Sabi nga ni Sir Yufi mula sa NHI, nakakabahala sa mga tweets na iyong dating setup ay hindi na pala sapat. Nabawasan pa ang panahon sa Philippine history sa bagong K-12. Yes sir, mamaya mapapaliwanag natin yan maya-maya. Tama na ipaglaban na ibalik ang kasaysayang Pilipino sa high school. Isama na ang pagtuturo at pagsusuri ng mga batis. Yes! And I fully support this. Sabi ni Gio Ice Bear Panda, magandang gabi sir, na nakakamiss din pala mag-aral-araling panlipunan. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot itong Facebook live broadcast natin to, but please do like, and please do share this Facebook live broadcast para mas mapanood ito na mas maraming tao. Hindi ko alam kung hanggang saan ito makararating, pero sana makarating ito sa kinauukulan at makita, lalo na ng mga kinauukulan, yung halaga ng kasaysayan ng Pilipinas sa mismong pag-aaral natin. So, going back. So, as I've said, please do like and please share this Facebook live broadcast na sinasagawa natin ngayon. Thank you very much sa mga mag-share. Now, going back dito, makikita natin kung ano yung epekto ng paglaganap ng fake news, lalo na sa kaisipan ngayon ng marami sa mga kabataan. In the absence of any knowledge about our history, madaling malinlang ang marami sa atin. Katulad nito, may mga grupo ng tao na hindi ko maintindihan na until now ay nagpapakalat pa rin ng kwentong ito na meron daw gold ang imbak na ginto ang mga Marcos, ang pamilya Marcos. Parang ang idea is, parang hindi na daw nila kailangang mangurakot at hindi na daw nila kailangang magkamal ng yaman dahil mayaman na daw sila in nature because of the Taliano gold na ipinagkaloob sa kanila. So alam na, I suppose ay malinaw na ngayon sa atin, katulad nung nabanggit natin nung pinakaunang broadcast
ng Sir Danilo's class. That was way June of last year, na ipaliwanag natin last time kung ano itong Taliano Gold na ito. So, may mga nagpe-persist, may mga nagpapakalat ng mga ganitong klase ng paniniwala, and unfortunately, marami pa rin ang naniniwala tungkol dito sa Marcos Gold na ito. So obviously, malinaw sa atin yung idea ng marami sa nagpapakalat na ito ng fake news. Yung burahin sa atin ang marami sa mga katotohanan na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, dagdagan pa yung katotohanan na marami dahil sa pagkawala ng kasaysayan ng Pilipinas na itinuturo sa high school. Nagkakaroon tayo ngayon ng epekto ito sa mga mag-aaral, lalo na sa high school. Crucial kasi ang high school. Mamaya paliliwanag natin. Sabi ni Sir August Malonzo, bumabati si Sir August. Hello po. Good evening, Sir Danilo Cosa Lumabas from Lacandula High School. And kay Ma'am Eunice Deloso po, hello po ma'am. And to the rest of the teachers of AP Department from Lacandula High School. Ang aking dating estudyante mula sa Our Lady of Fatima University, si Romark Botin. Hi sir, gusto po ulit pag-aralan yung tungkol sa mga kayamanan ni Marcos. Bakit? Ano bang gusto mong malaman dito? Sabi ni J. Marcania, bakit po mahalaga ang EDSA People Power Revolution sa mga Pilipino? Mamaya mababanggit natin, pakipaalala mo sa akin, J. Mark, yung tanong mong yan. Crucial yung role ng naganap na EDSA People Power Revolution, lalo na hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa pandaigdigang pananaw. So, sabi nga natin, malaki ang naging epekto ng pagkawala ng kasaysayan ng Pilipinas bilang bahagi ng asignaturang araling panlipunan, lalo na sa mga high school. Pero sabi ng DepEd, okay na yung mismong K-12 curriculum. Kung tatanungin natin mismo ang DepEd, the curriculum of the araling panlipunan is already seamless. Paliwanag ko lamang kung ano itong seamless na ito. When we say seamless, magkakadugtong yung paraan ng pagtuturo ng araling panlipunan. Because on the framework na binuo ng Department of Education para sa araling panlipunan, obviously, ay from grades 1 to 6, ay itinuturo na nito, hawak na nito at pinalalalim yung lahat ng kaalaman natin tungkol sa Pilipinas. Both geografiya, kasaysayan, sipika, at iba pang mga bagay tungkol sa kulturang Pilipino. Para pagdating ng grade 7, makikita na ngayon kung nasaan ang Pilipinas sa Asia. Dahil inaaral na sa grade 7 ang Asian Studies o Araling Asyano. At pagdating ng grade 8 ay makikita na ngayon kung nasaan ang Asia at ang Pilipinas sa mundo. Since pinag-aaralan na sa grade 8 ang kasaysayan ng daigdig. Since matibay na ang pundasyon o pagkakaalam ng mga Pilipino pagdating sa geografiya, kasaysayan, and kultura mismo ng mga Pilipino, mas maiintindihan na ngayon yung takbo ng ilan sa mga sangay ng agham panlipunan katulad ng economics sa grade 9 at mapag-aaralan na nito yung mga iba't ibang mga issue na lumalaganap sa Pilipinas at sa mundo pagdating ng grade 10. So parang ang yari, seamless, isang tahi. Yung idea na mga natututunan nila from their lower years ay madadala nila sa susunod na taon hanggang sa pagtatapos nila ng junior high school. So yun daw ang seamless. So di na daw kailangan kasi seamless naman daw yung track ng pagtuturo ng araling panlipunan from grade 1 to grade 10. Letter B. The current araling panlipunan curriculum is already decongested. Tinanggalan na daw ng mga non-essentials. Kasi masyado daw maraming pinag-aaralan sa araling panlipunan, particularly ilang mga facts and topics na para daw sa ilan ay hindi naman daw significant. Letter C. Experts have already carefully prepared the curriculum for araling panlipunan. So kumbaga, inayos daw ito ng marami sa mga eksperto na gumawa ng curriculum na ito, especially for araling panlipunan. And number 4, yung pinakagustong mangyari mismo ng Department of Education ay
maituro o ma-integrate ang pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas at araling panlipunan sa iba't ibang mga subjects. Parang idea nito ay sa math, sa English, sa Filipino, ay maisingit ang ilang mga aspeto ng kasaysayan ng Pilipinas o ilang mga aspeto ng araling panlipunan sa kanila mismong mga subjects. So parang thematic pa rin ang approach na gustong mangyari. And kung matatandaan ng ilang mga guro na nanonood ngayon, naging ganito yung approach ng araling panlipunan nung isinagawa yung Makabayan. Way back 2000 to 2001, 2002, bago pinakilala yung ARBEC. So ito yung gustong mangyari ng Department of Education. Bakit ganito yung naging structure ng araling panlipunan para maging seamless, isang tuhog from grade 1 to grade 10, ma-decongest ang pag-aaral ng araling panlipunan, at may integrate ang pagtuturo ng araling panlipunan sa iba't ibang mga subjects. Unfortunately, after the 2014, hindi ganito yung nangyayari sa totoong buhay. At lalo ngayong itong recent years, ay lumalakas ang panawagan ng marami sa mga guro ng araling panlipunan na maibalik ang kasaysayan ng Pilipinas muli sa high school. Why? Una, kasi kaming mga teachers mismo ng araling panlipunan yung nakakapansin. So ano yung mga napapansin namin? Siguro ay maibigay namin sa inyo yung ilan sa mga katotohanan bakit kami nananawagan na maibalik ang kasaysayan ng Pilipinas bilang bahagi ng araling panlipunan sa high school. Una, sa mga guro ng araling panlipunan na nanonood ngayon, familiar siguro, especially mga teachers in general, familiar siguro tayo sa mga napag-aralan natin noong ang Philosophical Foundations of Education at kilalang-kilala natin si Erik Erikson. Si Erik Erikson ay isang educational philosopher na nagpakilala ng isang ng study na ito regarding sa stages of human development. So, according kay Erik Erikson, and may I read, Erik Erikson believed that a sense of competence motivates behaviors and actions. Each stage in Erikson's theory is concerned with becoming competent in an area of life. If the stage is handled well, the person will feel a sense of mastery, which is sometimes referred to as ego strength or ego quality. If the stage is managed poorly, the person will emerge with a sense of inadequacy in that aspect of development. What does it mean? Sa paniniwala ni Erik Erikson, di ba napag-aralan natin dito doon sa stages of human development according to his theory, yung autonomy versus shame, sa infancy stage, yung trust versus mistrust, sa maturity natin yung ego, integrity versus despair. Sa bawat stages na ito ay kailangan ang tao ay namamaster niya yung isang quality o isang katangian. Kailangan, ang idea dito ay maging master niya yung itong katangian ito upang mag-succeed siya dito sa stage na ito ng kanyang buhay, sa stage na ito ng kanyang sariling human development. At kapag hindi siya naging master o hindi siya naging dalubhasa dito sa aspetong ito, dito sa attitude na ito, makakaramdam siya dito sa word na ito, yung sense of inadequacy, na hindi makatutulong sa kanya kapag siya ay tumuntong na sa susunod na stage, makakaroon na siya ng sense of insecurity. Hindi niya magganap na magiging buo yung paghubog sa kanyang pagkatao kasi merong na left behind sa kanya na isang katangian o ng isang bagay na dapat niya natutunan doon sa stage na iyon. Actually, marami sa curriculum natin ngayon sa hindi lamang sa araling panlipunan kundi sa maraming mga subjects ay nakabatay dito sa educational philosophy na ito ni Erik Erikson. So ang idea dito sa stages of human development, kailangan ang isang bata o ang isang mag-aaral bago siya tumutong sa susunod na estado ay na-master niya yung itong quality na ito o itong katangiang ito, itong characteristic na ito para magamit niya ito sa susunod na yugto o stage. At ito yung gustong isulong ngayon ng marami sa mga guro ng araling panlipunan. Mamaya mababalik natin ito sa
itong teorya na ito ni Erik Erikson, kapag tinalakay natin mismo, ilang mga realities na nangyayari sa atin regarding sa kawalan ng pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Next, aside dito sa teorya na ito ni Erik Erikson, gusto kong I invite you to read again The DepEd Vision. Ito, kabisado to ng marami sa mga estudyante at pinakakabisado ito ng maraming mga eskwelahan. Sa DepEd Vision, malinaw dito yung sinasabi, we dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. Obvious na obvious na sa DepEd Vision natin, malinaw yung gustong mangyari dito ng Department of Education, makapag-produce ng mga Pilipinong nagmamahal ng lubos sa kanyang sariling bansa. And itong part na ito, itong sinalungguhitan ko dito, ay specifically ang role ng araling panlipunan teachers. Ito yung particular na parte ng DepEd Vision na kung saan explicitly binabanggit ang isang mahalagang katangiang dapat ay taglay ng isang Pilipino. Isang Pilipinong nagmamahal ng lubos sa kanyang sariling bansa. At bilang guro ng araling panlipunan, tayo yung may role na ito. Tayo may ganitong natatanging responsibilidad na maipaintindi at maibigay natin sa mga mag-aaral yung pagmamahal na ito sa kanyang sariling bansa. At paano natin mamahalin ang ating sariling bansa kung hindi politiko yung dialogue uli? Paano natin mamahalin ang ating sariling bansa kung hindi natin to kilala? Katulad niyan, nawala si Philippine history sa mismong high school. So paano natin maitataguyod itong DepEd Vision na ito, itong hangarin na ito ng Department of Education makapag-produce ng isang Pilipinong nagmamahal ng lubos sa kanyang sariling bansa. Another cause. Another factor. Nitong nakaraang 2018 ay nagkaroon kami ng aking department head na si Ma'am Ebuena Alvarez ng isang action research na naglalayong alamin kung ano yung epekto ng kalalagayan ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa araling panlipunan ng mga estudyante namin dito sa aking eskwelahan sa Calderon High School. Sila ba ay natututo sa current setup ng schedule ng araling panlipunan? At ano yung masasabi nila mismo, particularly sa subject, sa mismong schedule ng araling panlipunan? Kasi ang layunin namin dito ay magamit tong action research na to para may patupad uli yung 4-day class schedule. So it turned out dito sa aming isinagawang action research na marami sa mga estudyante ang hindi natutuwa doon sa 3-day class schedule. Para sa kanila, mas matututo sila kapag ang schedule ng araling panlipunan ay katulad ng ibang mga subjects, katulad ng English, ng Filipino, ng Math, ng Science. May isang estudyanteng respondent na ang akala niya sa araling panlipunan ay minor subject kasi iba yung schedule ng araling panlipunan sa ibang mga subjects katulad ng English, ng Math, ng Filipino, ng Science. Kaya parang nawawalan sila ng interes. At the same time, nagkakaroon sila ng kalituhan kung paano may ko-connect yung lesson nila mismo kasi nabibitin sila. Nabibitin sila doon sa huling lesson nila at paano na ito may dudugtong doon sa mismong lesson nila kasi parang feeling nila nagmamadali ang mga teacher nila na tapusin yung lesson. Actually nga, yung mismong module ng araling panlipunan ay nakapattern sa isang 4-day class. But with the change of teaching load, kung saan ay ginawa na lamang 3 times a week na lang ang pagtuturo ng araling panlipunan, the teachers now in araling panlipunan ay magsasagawa ngayon ng effort para pagkasyahin yung lahat ng lesson na iyon sa isang grading period with 3 times a week schedule. So parang
batay doon sa naging pagtatanong namin sa mga estudyante namin sa Calderon High School, parang feeling nila nagmamadali yung teacher. Parang hindi masyadong nai-explain yung lesson dahil nga kulang yung oras. Na sana dapat sana'y may bubuga sana mas mabubuga sana ng bongga yung lesson sa Araling Panlipunan kung katulad siya ng lesson, kung katulad siya ng period ng ibang mga subjects. Another thing, ito siguro maibigay ko sa inyo mismong karanasan ko bilang guro ng Araling Panlipunan, 7 since 2011. Ay, hindi pala, kailan ba ako nag-grade 7? 2015. So since guro ako ng Araling Panlipunan 7, lahat ng mga estudyante ko bago. So ito yung mga estudyanteng manggagaling sa iba't ibang mga eskwelahan. Kasi sa setup namin sa division ng Maynila, kaming mga high school, particularly sa Calderon High School, ay may mga feeder schools. Ibig sabihin, meron kaming mga tinatanggap na particular na mga eskwelahan na uunahin namin tanggapin sa enrollment bago kami tumanggap ng ibang mga estudyante. So, tumatanggap yung ibang mga estudyante namin, halimbawa, nanggagaling sa Calderon Elementary School, sa Barrio Obrero Elementary School, sa Lapu-Lapu Elementary School, tsaka sa AC Herrera Elementary School. We have 4 feeder schools. Hindi naman, alam nyo kapag kinakausap ko naman yung mga bata, lalo na kapag dating sa lesson nila noon sa HECASI nila nung sila grade 5, marami sa mga bata nagsasabi na magagaling ang kanilang mga AP teacher, ang kanilang mga HECASI teachers, and no doubt. Kaya lang kasi, kapag nagsisimula na akong magklase at kailangang i-discuss ko, lalo na sa grade 7 ay tatalakayin namin yung anyong lupa at anyong tubig, kailangan pa itong ulitin. Wherein kung tutuusin, dapat sana ay may malinaw na silang pagkakaintindi sa kanilang lesson. Dati, sa HECASI 4. Na kailangan pa naming i-discuss uli kung ano yung konsepto ng kolonyalismo at nasyonalismo na dapat sana ay na-discuss na noong nag-aaral na sila ng kasaysayan ng Pilipinas. Una, hindi ito kasalanan ng guro. Kasi binibigay ng guro yung lahat ng mga bagay na dapat maintindihan ng mga bata. At marami sa mga aking mga estudyante nagsasabi talagang magagaling yung mga teachers nila sa Araling Panlipunan nung sila ay ng HECASI teachers nila nung sila ay nasa elementarya. It just so happened kasi na iba ang schema ng pag-iisip ng mga mag-aaral pagdating sa elementary. Ito yung sinasabi ko. Ito siguro mabanggit ko yung mga ilan sa mga reactions mga kasama natin. Si Sir Yufi Agbayani, sabi niya, singit lang sa manonood. Kung totoong gintong Talyano na hawak umano ng mga Marcos, bakit hindi sila nagbayad ng sapat na buwis? 16 million lang ang binayarang buwis ng mag-asawang Marcos ayon sa computation Supreme Court sa Republic versus Sandigang Bayan. So ito yung siguro sagot niya doon sa aking dating estudyante mula sa Our Lady Fatima University. Binigay dito ni Sir Yufi Agbayani yung link for further information. So nanonood ngayon si Maxine Sevillano, hi Ma'am Eileen Sosoban Saluna from Abad Santos High School. Magandang gabi, Ma'am Eileen. Sabi ni Sir August Malonzo, dapat ibalik ang pagtuturo ng AP Kasaysayan Pilipinas. Amen. Sabi ni Sir Den, minsan nga mas nagtuturo nga ng kasaysayan ng ang Pilipino, actually. Sabi ni, nanonood din ngayon si Sir Neil Kapokyan. Hello po, Sir, mula sa Torres Senior High School, no? Tama ba? Hello po, Sir Kapokyan. Si Kyle Andre Julian ay nanonood ngayong gabing ito. Parang banat yata. Ayun. Sabi ni Sir Yufi mula sa NHCP, speaking for myself, kung magre-reforma po ng pagtuturo sa Araling Panlipunan, dapat maging pantay ang oras na binibigay sa English, Math at Science kung hindi man mas mahaba. Actually po, ito po yung gusto natin sanang mangyari, na maituro ang Araling Panlipunan bilang isang asignatura kapantay ang haba ng oras ng ibang mga asignatura. So, ayun. So ito yung sinasabi ko kanina. Walang problema sa guro at sinisikap ng guro ng Araling Panlipunan na maituro ang kasaysayan ng Pilipinas sa paraang maintindihan ito ng bata.
Pero dapat alam din, lalo na ng mga nagbuo ng ating curriculum, na iba yung iskema ng pag-iisip ng bata na nasa elementarya at ibang iskema ng pag-iisip ng mga mag-aaral ng nasa high school. Tandaan natin, very crucial ang stage ng high school. Kasi dito sa antas sekundarya na ito, na-expose ang mga bata sa mga iba't ibang mga impormasyon. Kung formative years ang elementarya, mas nagagamit ngayon ng antas sekundarya yung kanyang mga nakikita at nababasa. At dito ngayon, kumbaga, mas nahihinog yung kanyang pag-iisip. Mas na-expose siya sa ibang mga impormasyon. Maaaring ito man ay tama o mali. At hindi natin may alis yung katotohanan na mas nakakapag-isip ng kritikal ang mga mag-aaral, lalo na sa high school, kaysa sa mga nasa bata sa elementarya. Kasi ang mangyayari ngayon yan, pag itinuro natin ang araling panlipunan, lalo pa tinagtara ng mga iba't ibang impormasyon ng mga bata, ang tendency sila ng mga bata, kakabisaduhin lang niya yung mga magiging lesson, yung mga concepts, yung bang pangalan ng tao, pangalan ng lugar, yung petsa, at saka yung pangyayari, nang walang pagsusuri mismo. Magiging kabisote lamang yung bata. Ang masama niyan, pagdating, ito na yung mismong lesson niya ng araling panlipunan, ng kasaysayan ng Pilipinas sa elementary. Yung susunod na niya magiging lesson sa sa kasaysayan ng Pilipinas, college na. Readings pa in Philippine history. Hindi pa siya may tuturing na mismong kasaysayan ng Pilipinas. Kasi ang inaaral natin dito, yung mga teksto. Paano kapag sabaw yung pagkakaunawa ng bata pagdating sa kasaysayan ng Pilipinas? At hindi ito naitama pagdating ng grade 7. O hindi ito naitama pagdating ng high school. At ito yung gusto nating makita, ito yung gusto nating mangyari. Na maintindihan. Tandaan natin, hindi kasalanan ng guro kasi may mga nababasa kasi ako na hindi daw kasi nagtuturo no yung mga teachers ng AP kaya ganun kasabaw yung kaalaman ng mga bata pagdating sa kasaysayan ng Pilipinas. No, hindi. Iba ang iskema ng pag-iisip ng bata sa elementary sa iskema ng pag-iisip ng mga bata sa high school. Ito yung magandang dapat maintindihan ng marami sa atin. Isa pang realidad. Philippine history, ito yung sinasabi ko. Doon sa naging kinalabasan ng aming pag-aaral o yung isinagawa naming action research, lumalabas na marami sa mga bata, especially mga estudyante ngayon, na bunga ng K-12 ng 2014 revision ng K-12 Basic Education Curriculum, ang tinitignan ngayon ng araling panlipunan bilang isang minor subject. Na parang mas dapat, dapat ay mas magsikhay sila sa English, sa math, sa science. Walang problema doon. Pero bilang isang mag-aaral, paano natin ma-achieve yung hangarin o yung vision ng Department of Education na makabuo at makapag-produce ng mga Pilipinong lubos na nagmamahal sa kanyang sariling bansa? Kung tinitignan natin mismong asignatura ng araling panlipunan bilang isang minor subject. Yun ang punto doon. And kung babalikan natin mismo yung DepEd Vision, may brought you here again sa DepEd Vision. This particular underlined phrase ay ang katangi-tanging at particular na gustong mangyari ng Department of Education na specifically binabanggit ang mahalagang role ng araling panlipunan at ang kanyang magiging gampanin sa pagbuo ng isang Pilipinong nagmamahal sa kanyang sariling bansa. Paano natin ito ma-achieve? Kung tayo mismo, kung tayo mismo ay tinitingnan natin yung asignatura ng araling panlipunan bilang isang minor subject. Na parang wala itong kwenta kasi binaba yung number ng classroom hours, which leads me now to this. Sa naganap na pagbabago sa paraan ng pagtuturo ng araling panlipunan,
binaba ang oras ng teaching hours, yung face-to-face interaction ng estudyante at ng guro, from 5 hours to 3 hours. And ang nakalulungkot dito ay, ito katulad ito, sitwasyon ito ng marami sa mga public schools, na itong 3 hours na ito ay hindi dugtong-dugtong minsan. It's a matter kasi ng scheduling Scheduling kasi. At hindi natin dito masisisi yung ilang mga department heads at saka principals. Kaya lang kasi, dahil nga hindi dugtong-dugtong yung schedule ng Araling Panlipunan, like in my case, meron akong ang klase ko sa section ng Hemaya ay Lunes, at ang susunod ko ng klase ay Huwebes-Biyernes. So, hindi dugtong. So, meron disparity ng 2 araw sa pagitan ng Martes at Miyerkules, na kung saan ay maaaring may tendency na ang mga mag-aaral na makalimutan nila yung naging lesson namin nung Lunes. So, walang sense of continuity ngayon na nagaganap sa mismong buong lesson ng Araling Panlipunan as a subject. Tama nga yung naging obserbasyon ng ilang mga estudyanteng nakapanayam namin. Parang minamadali yung lesson kasi pinipilit pagkasyahin yung lesson at yung lahat ng lesson sa first grading period doon sa 3 times a week na schedule namin. Na whereas yung mismong module namin ay nakapattern at ginawa para sa isang 4 times a week class. So, ang laki nung nawawala. Ang laki nung nawawala doon sa Ang laki nung nawawala doon sa magiging lesson. Ang dami nang pwede pang dapat mangyari sa isang araw na nawala ang klase. Ito yung kasi nakasaad doon sa Ito yung nakasaad doon sa bagong patakaran ng Department of Education. Ito yung sinasabi ko. Hindi na isa sa katuparan at hindi nagmamaterialize mismo yung katotohanan ng integrasyon ng iba't ibang mga subjects. Hindi natin dito masisisi yung mga subjects ng English, ng Math, ng Science, ng Filipino. Kasi they themselves are having their hard time paano may tuturo yung mismong asignatura nila sa kabila ng iba't ibang mga kakulangan na nangyayari sa loob ng paaralan. Marami sa mga public schools ngayon nakararanas sa kakulangan ng classroom, kakulangan ng silya. Maraming mga public schools na nakararanas ng ilang mga kakulangan sa mga gamit na dapat sana ay magagamit ng mga guro upang mapa-enhance lalo ang kanilang paraan ng pagtuturo. So of course, ang unang-uunahin ng maraming mga guro sa ibang asignatura ay ma-deliver yung mismong lesson nila. Ikalawa, marami sa mga guro ang kulang ang training. Kulang ang binibigay na training mismo ng mismong kagawaran, lalo na sa mga guro. Katulad ko, nitong nakaraang pandemya, ay marami sa mga guro, lalo na sa division ng Maynila, ang biglang naging writer. Naging writer ng module para ma-deliver ito sa mga mag-aaral, lalo ngayong panahon ng pandemya at nagsasagawa ng online class ang mga guro at ang mga mag-aaral. And tandaan natin, hindi lahat sa mga guro, bagamat magaling magturo, ay mahusay din na writer. Kanya-kanya kasi tayo na talent eh. So maraming binigla itong pandemya na ito. And bago pa man itong pangyayari na ito ng pandemya ay nakikita natin yung mismong katotohanan na hindi nagmamaterialize yung tinatawag nating thematic approach sa paraan ng pagtuturo kung saan ay naitatawid ang pagtuturo, halimbawa ng Araling Panlipunan sa iba't ibang mga asignatura. So, hindi siya nagte-take effect. Aminin natin. Kasi, ang pagtuturo mismo ng kasaysayan at pagtuturo mismo ng Araling Panlipunan ay epektibong may tuturo ng isang mismong guro ng Araling Panlipunan. At ang pinakamasama dito ay ito, yung paglaganap ng iba't ibang mga fake news. Lalo na sa social media, particularly sa Facebook. And ako ay naririmarim sa ilang mga estudyante na nagsishare pa
ng ilang mga fake news, mga historical fake news, or should I say, historical distortions, mga deliberate na pagbabaluktot sa kasaysayan, lalo na itong ilang mga grupo na ito na naglalayon na maisulong yung gusto nilang yung kanilang sariling agenda, to the point na babaluktutin, may mga ipapalaganap na kasinungalingan, may mga sisiraang tao, at ilang mga tao sa kasaysayan para lang maisulong yung kanilang mismong agenda. Ito yung layunin ng ilang mga grupong nagsusulong ng ilang mga historical distortions. Hindi na ako magbabanggit kung sino-sino itong mga grupo na ito. Alam nyo na siguro kung sino-sino yung mga yon. Marumi ang kanilang layunin. At nakakadiri sila. At ang masama nito, itong mga karimari-marim at nakakadiring ginagawa ng ilang mga grupo ng tao na ito na nagsusulong ng historical distortions ay tinatanggap ng marami sa mga tao, particularly ng mga kabataan, dahil hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na maalaman yung ilang mga bagay tungkol sa ating kasaysayan. Eto, kasama natin ngayon nanonood si Ate Rose Bueno Esteban, si Francesco Osian, si James Benedict Malabanan. Hello James, happy watching. Sabi ni Sir August Malonzo, under the K-12, na-dilute ang asignaturang AP dahil siguro sa dikta ng globalisasyon na hinahanda natin ng mga bata na maging manggagawa ng ibang bansa. Kaya pinahihina nito ang sense of nationalism pag sa sariling bansa. Ito yung sasabihin ko din. Ang K-12 program kasi ay nilikha upang maging globally competitive daw ang mga mag-aaral natin. Kaya pinasigla ang TLE, pinasigla ang HE at tinuro sa kanila ilang mga mahalagang skills para daw maging globally competitive sila with all the skills that they have. Pero ang isa sa naging negative effect nito ay tinanggal inalis dito yung karapatan ng mga mag-aaral na mahalin ang kanyang sariling bansa sa pamagitan ng pag-aalis sa mismong kasaysayan ng Pilipinas sa high school. Naging malaking epekto nito lalo na kaming mga guro mismo ng Araling Panlipunan yung nakakaranas ng ganito. Kami mismo yung nasa grassroots, kami mismo yung nakakakita ng mismong epekto nito sa mga mag-aaral. Lalo ngayon sa social media, very susceptible ang mga mag-aaral pagdating sa fake news. Lalo ngayong panahon ng pandemya. Dahil most of their times ay ini-spend nila sa pag-browse ng kanilang Facebook, sa pagtitingin nila sa iba't ibang mga sites sa internet. They came across with these different websites, these different posts or blogs na nagsusulong nitong mga kamalian na ito sa ating kasaysayan. At dahil hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na makapagsuri dahil sa pag-aalis ng mga ilang asignatura na may kinalaman sa pagsusuring pangkasaysayan, madali sila ngayong napapaniwala. Ito yung isang nakalulungkot na katotohanan sa atin. Kaya nga dahil nga sa pagkawala ng kasaysayan ng Pilipinas sa junior high school, ito yung ilan sa mga naging epekto. Una, nagkaroon ng severe amnesia sa ating mismong kasaysayan. Ikalawa, nagkaroon ng not actually historical revisionism, pero the proliferation of historical distortions. May correct this is historical distortions, not historical revisionism. Ibang parte na yun, I-discuss ko na yun dati. And number 3, lack of any value of our nation's past. Ito yung nakatatakot, yung pangatlo. Dahil sa pagkaka-water down ng Araling Panlipunan bilang isa sa mga major subjects, ang feeling ngayon ng mga mag-aaral, kahit naman hindi na ituro ang Araling Panlipunan, basta may nababasa ako sa FB. Tandaan natin, ang Araling Panlipunan, lalo na ang kasaysayan ng Pilipinas, ay hindi lamang asignaturang nagkakabisado ka lamang ng pangalan. Hindi ka lamang nagtatanda ng mga pangyayari
o pangalan ng lugar o petsa ng pangyayari kung kailan nangyaring isang mahalagang pangyayaring ito sa kasaysayan. No. Tinuturuan ka dapat ng araling panlipunan na magsuri. Ito nga yung sinasabi ko nga din sa ibang mga estudyante ko at saka sa ibang mga taong nagmamarunong dyan sa tabi-tabi. Hindi porket kabisado mo ang lahat ng mga facts, pangalan ng tao, pangalan ng isang bagay, pangalan ng isang pangyayari, that would make you a historian. No. Dapat tinuturuan mo ang mga estudyante mo, mga estudyante natin rather, na magsuri ng mga pangyayari sa kasaysayan. Ito yung pinaka-importante. Historical analysis. Historical analysis sa mga pangyayari sa kasaysayan. But with the watering down of the social studies as a subject, ito nga yung perception ng mga bata. Okay lang na hindi turong AP, okay lang na hindi iturong ang Philippine history, basta may nababasa ako. At dahil dyan, dahil may mga nababasa ngayon sila sa Facebook, may mga nababasa ngayon sila sa internet, hindi nila nasa screen. Kung yung mga nababasa ba nila, tama o hindi. See? Kaya isa ako sa mga nananawagan para ibalik ang AP, ang kasaysayan Pilipinas sa high school. Malinaw ang sinabi dito ni ng dakilang Claro M. Recto. Nationalism is nourished by a sense of history. It is of its essence. Parang burado yata. Ayusin muna natin. Habang tumitingin tayo, basahin muna natin yung ilan sa mga nag-comment dito. Nanonood ngayon si... Hi, Ma'am! Maymay! Maymay from Tondo High School. Hello, Ma'am May Johnson. Si Ma'am Guy Agustin Orquesa mula po sa... Nabotas ka, Ma'am, di ba? Hello po, Ma'am. Hello po, Ma'am Orquesa. Ang aming dating estudyante na si Ros Abraham Morales, si Jaden Casunuevo. Hello, Ma'am Maria Jeremiah Nunez, Master Teacher ng Filipino Department mula sa Calderon High School. Magandang gabi po, Ma'am. Kailangan talaga ibalik ang Philippine history, which is true. Okay. So, ayan siguro, okay na. May naputol kasi. Adjust lang natin. Okay. Ayan. So, sinabi dito ni ng dakilang Claro M. Recto, nationalism is nourished by the sense of history. Malaki ang role ng kasaysayan sa pagbuo ng damdaming nasyonalismo at pagmamahal sa bayan mismo. It is of its essence to know profoundly the past so that we may be in complete openness with the men who made that history and in intimate communion with their thoughts, their deeds, and their noble lives. Ang kasaysayan mismo, ang kaalaman natin sa kasaysayan ang magdudulot sa atin upang magkaroon tayo ng ating sariling pagkakakilanlan o identidad. At kapag nalaman natin mismo yung ating mismong pinagmulan, nagkakaroon tayo ng collective sense of pride and collective sense of love to our own countrymen and to our own people, sa ating pagmamahal mismo sa ating sariling bansa at bayan. Kaya nga sa pamagitan nito ay isinusulong natin ang pagbabalik. Isa ko sa mga nanawagan sa pagbabalik ng kasaysayan ng Pilipinas sa high school bilang bahagi ng araling panlipunan. And magandang mabanggit ko dito yung isa sa mga mahalagang grupo, mga mahalagang prime movers ng pagbabalik ng kasaysayan ng Pilipinas bilang bahagi ng asignatura sa high school, which is ang High School Philippine History Movement sa pamumuno ni Sir Jamaico Ignacio. Itong High School Philippine History Movement ay isang grupo na binuo ng ilang mga grupo ng araling panlipunan at ilang mga kabataan na nagmamahal sa kasaysayan ng Pilipinas na ang layunin ay maibalik ang araling panlipunan, ang kasaysayan ng Pilipinas sa high school. Meron sila dito mga proposed legislations and I invite you to read this. So, I would like to acknowledge Sir Jamaico Ignacio and the High School Philippine History
movement. So, isa sa kanilang mga proposals ay ito. Una, yung pinakagusto ko dito, yung pantay na classroom hours ng araling panlipunan kasama ng ibang mga subjects katulad ng Ingles, ng Ingles, ng Siknaya, ng Pilipino at ng Agham. Alignment of classroom contact time. And wag siyang ituring bilang isang minor subject. Ikalawa, isa sa mga proposed legislation din itong grupo na ito ay ang pagtataguyod ng kasaysayan ng Pilipinas bilang bahagi ng elementarya, ng junior high school at ng senior high school. Hindi iaalis ang kasaysayan ng Pilipinas sa elementarya. Nais dito ng grupo na una ay ituro ang araling panlipunan sa elementarya sa paraan na kung saan ito ay magsisilbing pundasyon mismo ng kaalaman ng mga bata pagdating sa kasaysayan ng Pilipinas. Para pagdating ngayon nila sa high school, sa junior high school, magagamit nila ngayon yung mga natutuhan nila sa kasaysayan ng Pilipinas sa elementarya para sila ay makapagsagawa ng mga historical analysis o pagsusuring pangkasaysayan. Para pagtungtong naman nila ngayon ng senior high school, ay magagamit naman nila kung ano man yung mga natutunan nila sa elementarya at sa junior high school para makapag-aral ng ilang mga mahalagang mga paksa mismo na may kinalaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Particularly dito, magandang isinusulong dito yung pagdating sa senior high school ay mapag-aralan yung ilang mga mahalagang aspeto ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa pre-colonial history, pagdating sa World War II history, sa local history. This one is Cordillera history, the Muslim history, and human rights history. So ilan ito sa mga select topics na magandang bigyan ng tuon o pansin pagdating na sa pag-aaral ng mga bata sa senior high school. So mahalaga na maintindihan natin yung role ng araling panlipunan sa pagbubuo ng nationalismo o pagmahal natin sa ating sariling bayan. Lalo ngayon sa pagkakataong ito na itong panahon na ito, makikita natin kung gaano kahalaga ang mga guro ng araling panlipunan, lalo na sa kasalukuyang panahon. At binabati ko ang lahat ng mga guro ng araling panlipunan sa patuloy na pagtataguyod ng edukasyon at pagpapaalala uli sa mga mag-aaral tungkol sa ating mismong nakaraan. Lalo naman sa mga kasama kong guro sa araling panlipunan sa high school na patuloy na itinataguyod ang edukasyon, kung gaano kahalaga ang pag-aaral mismo ng ating kasaysayan upang maintindihan natin yung mismong lugar nating mga Pilipino sa Asia at sa daigdig. So ako po ay nagpapasalamat sa mga kasama nating nanood ngayong gabing ito, si Julian Mansilla, si Sir Paul Gabasan. Hello po, sir. Si Sir John Robin Amokis mula sa Science Department. Hello po, sir. Salamat po sa pag-share. Si Ma'am Hilda of Flair Mendoza, magandang gabi po. Hi, hello po ma'am, kumusta po? Sana po ma-share natin ito, mga dear listeners, dear viewers. Ma-share natin itong palabas natin ito sa atin. Okay. Sabi ni J. Marcainia, Sir, bakit po mahalaga ang EDSA People Power Revolution sa mga Pilipino? Bakit nga ba mahalaga? Una, para sa isang mag-aaral ng grade 7, importante ang naganap na EDSA People Power Revolution noong 1986, February 22 to 25, 1986. Kasi dito na ipakita ng mga Pilipino yung pagkakaisa mismo. Ang itinuturo sa atin nitong EDSA People Power Revolution ay hindi yung kung ano man yung pag-topple down sa isang dating diktador. No. Ang isa napakahalagang maintindihan natin dito sa EDSA People Power Revolution na ay may kakayahan pala ang mga Pilipino na magkaisa. Magkaisa tungo sa isang layunin. Sa loob ng matagal na panahon, hindi ito may pagkakaila ng maraming mga nag-aral ng kasaysayan na maraming nangyaring hindi maganda
mula nung ipinatupad ang batas militar. At kung ano-ano pa yung mga iba't ibang mga kinasangkutang bagay o eskandalo sa ilalim ng panahon ng dating Pangulong Marcos, itinuro sa atin ng EDSA People Power Revolution na kaya pala magkaisa ng mga Pilipino, na kaya pala ng mga Pilipino mag-alay ng kanyang sariling buhay mismo. Tandaan natin nung panahong yon, hindi ka pa pinapanganak kasi nun J. Marcanya. Tandaan natin nung panahong yon nalagay sa alanganin ang marami sa mga Pilipino dahil ang kaharap na nila mismo ay mga bala, mga tangke, mga helicopter na anytime ay maaari silang barilin. So, dumating doon sa punto na kailangan ng desisyonan ng mga Pilipino ng kanya sarili kung sila ba ay magpapatuloy sa kanilang gustong mangyari o they can leave doon sa mismong lugar ng EDSA, but they chose to stay at ipaglaban nila yung kanilang mismong pinaninindigan. Hindi sa kung ano pa mang isyong pampolitikal, pero yun ang gusto kong maipaintindi sa iyo, J. Marcanya, na minsan nagkaisa ng mga Pilipino at naganap itong bloodless revolution na ito na naging inspirasyon ng maraming mga tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi ito ay naging modelo ng maraming mga bansa sa buong mundo. Naging modelo tayo ng Poland, naging modelo tayo ng ibang mga bansa na nagsagawa din ng kanilang matahimik na paglaban noon sa umiiral na rehimen noon. At sa pamagitan nito ay naipakita natin na ang Pilipino pala noon ay may pagmamahal mismo sa kanyang sariling bayan. I invite you, J. Marcanya, na panoorin yung ilan sa mga i-share ko na lang sa iyo yung mga bagay na dapat mong mapanood sa tungkol sa EDSA People Power Revolution. Ito, sabi ni Sir Yuffie, siguro ito'y sagot ni Sir Yuffie kay J. Mark. Bakit mahalaga? Pagbabalik ng mga karapatang magsalita at maniwala ng makamit ang kaginhawaan. Tama itong sinabi ni Sir Yuffie. Tandaan natin nung panahong umiiral ang batas militar, hindi ka pwede magsalita ng anumang salungat o against sa mismong pamahalaan noon. Naibalik ang demokrasya ng panahong iyon. Pangalawa, pagtakwil sa katiwalian at pagsasamantala. At pangatlo, paglaban para sa kalayaan sa paraang mapalaya. For the longest time, alam natin na kapag sinabi natin revolusyon, ay hindi maiwasan ang pagdanak ng dugo at pagkasawi ng ilang mga buhay. Pero natatangi ang EDSA People Power Revolution dahil sa pamagitan nito ay nagkaroon ng isang drastikong pagbabago sa sistema ng pamamahala nang wala ni isa mang namatay. At kung masasabi ko bilang isang Katoliko sa pamagitan sa isang himala, ay nangyari itong mahalagang pangyayaring ito. Okay, salamat daw, sabi ni J. Marcanya. So, kasama natin nanonood ngayon si Ma'am Au Floresca mula sa Osmeña High School. Hello po, Ma'am. Si Mrs. Jocelyn Mancilia, nanay ito ni Julian Mancilia. Hello po, magandang gabi. Si Father Anthony, na I forgot saan po kayong parish po ngayon. Pero hello po, magandang gabi po, Father Anthony. Salamat po sa panonood and enjoy watching po. Ayan. So, katulad ng ating sinasabi ay napakahalaga at actually napakasarap pag-aralan ng kasaysayan ng Pilipinas kasi binabalik tayo sa panahon na kung saan ay hindi natin alam at hindi wala pa tayong idea kung anong mga nangyari dito. Kaya nakasalalay talaga sa mga guro ng araling panlipunan kung paano magiging lively, paano niya makukuha yung loob ng mga mag-aaral. Ito yung sabi nga isang nabasa ko doon sa Facebook group ng Philippine History High School Movement or the other way around, I forgot. Hindi dahil, the essence is like this, hindi porket alam mo ang lahat ng dates, hindi mo alam ang lahat ng tao, ay magaling ka ng guro ng kasaysayan. Ito ay sa pamagitan ng kung paano mo magiging lively at makukuha ang kagustuhan ng mga mag-aaral na mahalin niya ang kanyang sariling kasaysayan para ikaw ay maging isang epektibong guro
ng araling panlipunan at guro ng kasaysayan. So, kung nararamdaman lang siguro ng marami sa mga Pilipino yung kahalagahan ng pagbabalik ng araling panlipunan, siguro hindi tayo magiging mal-edukado pagdating sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan at natututo tayo ngayon magsuri sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At hindi tayo patuloy na babalik at babalik doon sa dating sakit natin na kasi sabi nga nung ilang mga nakakausap ko, ang problema kasi sa ating mga Pilipino, ang dali nating makalimot. Andyan tayo doon, papasok tayo ngayon doon sa usapin ng mga politikong alam nating meron track record na hindi maganda, pero ang dali natin makalimot eh. Madali tayong masilaw doon sa kung ano man yung mga magaganda at nakakainggan yung mga propaganda nila, nadadala agad tayo, ang dali natin nakakalimot. Kaya bumabalik ulit tayo doon sa problemang dati natin kinaharap dahil doon sa pangyayaring yun. Sana magkaroon tayo ng sense of history. Magkaroon tayo ng sense of history doon sa ating sarili at matuto tayong madala sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ng mga naunang tao sa atin. Kaya, yun po, paanyaya po sa lahat na I invite you all na makiisa dito sa panawagan na maibalik ang kasaysayan ng Pilipinas bilang bahagi ng pagtuturo ng araling panlipunan sa high school. Salamat po kina Sir Jamaico Ignacio, Pangulo ng Philippine History High School Movement, sa ngalan din ng mga guro at mga bumubuo sa pamunuan nito na sabing napakagandang samahan na ito na nagsusulong nitong kausa na ito. Mabuhay po kayo at sana po ay matamo po ninyo yung inyong kausa, yung inyong ipinaglalaban. At ako po ay nakikiisa sa inyong panawagang ito. Kasama ng mga guro ng araling panlipunan. So, ayun po, nagpapasalamat po ako sa mga nanood ngayong gabing ito. Muli po, i-like po natin at i-share po natin itong palabas na ito upang mas marami pong makapanood at mas maintindihan po ng marami kung ano yung saysay o halaga ng kasaysayan ng Pilipinas bilang isang asignatura. Yun po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa lahat ng ating mga naging viewers. Si Benedict Javierto ay nanonood ngayong gabing ito bilang panghuling pagbati. Ayun po, ako po ay nagpapasalamat at nag-iiwan sa inyo ng muling paalala na ang kasaysayan ay ating pinag-aaralan. Hindi lamang alamin natin kung ano yung sino, ano yung kailan, kundi inaalam natin ang mga pangyayari sa kasaysayan upang kung ano man yung pagkakamali na nagawa ng mga nauna sa atin ay huwag na nating ulitin ngayon. Magkaroon sana tayo ng pagsusuri sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Hello po, bilang panghuli, pagbati po kay Ma'am Evelyn Daonghong po, ang aking dating principal nung ako po'y nag-aaral ng elementarya sa Bitik Elementary School. Hello po ma'am, enjoy watching po. Ako po muli si Ginoong Danilo Mabas na nagpapaalam sa inyo at nagsasabing maraming pong salamat at magandang gabi.